Umaga po. Brother, okay na? Si Ronalay naman. Ang nilalagkat ngayon. Si Jan. Sipon. Mahirap mag-post ng gano'n ngayon. Dati sabi nila, ikaw ay nagkasakit, mag-sipon ka, o nilalagnat ka, dati yung ulam mo lang, mga mahal mo lang sa buhay ang nag-aalala sa'yo. Ngayon, pag sa isang komunidad, nilagnat ka, may sakit ka, buong barangay, concern sa'yo. Buong barangay, concern sa'yo. Buong municipality, concern sa'yo. Kaya, tinanggal na ng Facebook yung feeling activity na feeling sick. Kaya parang Pero, akala ko tatanggalin na nila yun kasi wala. subukan nyo lang. Pag may nag-post na mo, may konti, may ambulansya din sa napakadali. Kung may nag-post po dito, ayon sa ating data, ay dito ho banda yung nakatira yung may sakit. Pero, hindi ko talaga maganda. Kung natin sila, Sister Aspin, si kuya niya, si Nestor, nandun na ngayon sa Beverly Hills. May pelikula yan dati, series. Beverly Hills 90210. Pero Beverly Hills, ito lang sabi ko. Diyan kasi yung kanila quarantine facility. Pero, ba't gano'n yung sistema ng quarantine nila? Sunod sa IATF. Kasi municipality ang sasagot na necessities niya. So, bakit pinashoulder sa family ko yung katrabaho, yung pinwarranty nila yung nagtatrabaho. So, sa Marikina siya na quarantine. Hotel siya. Hotel ka, naka-airport ka pa. So, ganun pa man, pag-pray natin sila Sister Astin, kailangan nila ng panalangin at ng tulong nila. So, tayo dumako sa pag-aaral natin patungkol po sa Holy Spirit. So, lahat po tayo dito ay merong nananahan na banal na Espiritu. Tama po ba? Tama po. So, from the moment po tayo pinaligtas, nagkaroon po ng indwelling of the Holy Spirit. So, pag-aralan natin mga kapatid, the word that sinabi sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 19. Ito tayo lahat. 1 Thessalonians chapter 5 verse 19 that it says, quench not the Spirit. Quench. Kaya kasama rin natin si Mamsi ngayon kasi pwede na mag-angkas. Basta yung angkas mo ay asawa mo lang at meron kayong patunay na mag-asawa kayo. At hindi lang yan may patunay, may barrier. Nonsense at takaw aksidente barrier. Sobrang nonsense. Pero sabi nga, kung talagang kailangan mo siya, kumuha ka. Kung hindi mo naman siya kailangan, kaya naman mag-face na walang barrier muna. Kahit pa ito muna. Wala Mamsi kasi kailangan talaga. Kasi si Mamsi, matagal na nabigyan ng parol. Hindi pa rin makalabas. 4 months. Sa 4 months. 4 months eh. After 4 months, nabigyan na ng parol. Hindi pa rin makalabas. Kaya bumili sila ng sabi. Okay? So, kahit yung manalangin, aming Diyos nakita sa lahat. Panginoon, maraming salamat po sa umaga ito. Sa amin sa presensya ng mga baptism. Kahit ito, Banal Espiritu, sa amin. Bigyan kami ng pangunawa sa ito sa pagkakas. Patawad po Diyos ang mga pagkakasala na gampanan sa mga kapatid. Ang dalangin sa Panginoon Jesus. Amen. Tayo lang ako. Quench not the Spirit. So, tayong lahat, alam natin, at unawa na natin ang Banal na Espiritu. Tama? Kilala natin, alam natin anong Banal na Espiritu, at anong kanyang ministry sa atin. No? So the Holy Spirit of God, sabi dito, the Comforter, promised by our Lord.
the Comforter, promised by our Lord. Hindi lang yan, our wonderful companion in trouble. Kasi since siya po yung nananahan na sa atin, yung Holy Spirit, even in times of our trouble, nandiyan yan. Nananahan yan sa atin. Our guide in the world. So nandiyan na nangungusap yung Holy Spirit sa atin. Kapag nananahan ang Banal na Spirit sa atin, nangungusap yan. Nangungusap yan sa atin. The lover of our soul. The convictor of our conscience. So, siya yung nagbibigay ng conviction sa atin. Hindi lang basta tayo nakukonsensya. Gamit ko sa inyo ang konsensya, ibig sabihin yan is telling you what is right. Telling you what is right. Kaya ka nakukonsensya kasi sinasabi yan ng usap sa'yo yung conscience mo na sinasabi ko na yung tama. At kapag sinabi niya yung kung ano yung tama at hindi yun ang ginawa mo yung tama, nagkakaroon ng pagkakaroon ng mababagabog ka. O yun ang konsensya. Para sasabihin mo, nagawa kang mali. Konsensya ako. While yung conviction of the Holy Spirit, hindi lang niya sinasabi kung ano yung tama, but He is convincing us to do what is right. Yung conviction, ang ibig sabihin nun is the word from the root word na convince. Kino-convince tayo not just only to inform us what is right, but to do what is right. Kaya ba yun, Kaya the convictor of our conscience. And not only that, our prayer warrior, when we do not know what to pray for, prayer warrior. Hindi mo alam kung ano yung papanalangin mo, but when it comes to kapag ang Holy Spirit nagsimula na magsalita sa atin, alam mo na kung ano yung sasabihin. So that is a precious gift, mga kapatid, na atin kung natanggap from the moment ng ating kaligtasan. Precious gift. Pero ito po nangyayari. Itong precious gift na to galing sa ating Panginoon, madalas napupunta po sa parang pagkabaliwala. Being unnoticed. Hindi napapansin. Hindi napapansin. So we operate all day without seeking His will for our lives. We often spend our days with Him in total silence. May pagkakataon sa buhay natin na hindi tayo kumukonsulta sa leading ng Banal na Espiritu. May pagkakataon sa buhay natin na hindi tayo nagkakaroon ng pakikisa sa pagkilos ng Banal na Espiritu sa atin. Pwede pa mangyari yun? Pwede po. Kaya yan po tinatawag na quenching. Quenching. Magkaiba pa rin yung grieving. Pero tayo po yung mag-focus doon po sa quenching. So our Lord showed the importance of the Holy Spirit when He prophesied His coming. Napakahalaga ng Banal na Espiritu. Tandaan po, ang Banal na Espiritu hindi po natatanggap ng sino man sa atin dito sa pamamagitan ng preacher. Kaya ko, lalapit ka dito, and I will give you the Holy Spirit. Diba? Magkaiba yun, mga kapatid. Yun yung sinabi ng isang tao na kausap nila Peter. Yung pangalan ay si Simon. Simon the sorcerer. Sabi niya kay Peter na na-amaze siya kasi ito si Simon the sorcerer. Maganda yung kilala siya at talaga ang mga kliyente niya ay nangamayayaman. Isa siyang sorcerer. Ngayon, nakita niya ang pag-ministry o ministeryo na ginagawa ng mga disciples. Sabi niya, bigyan niyo rin ako ng kapangyarihan na magbigay ng Holy Spirit. Babayaran ko. Pinagalitan siya ni Peter. Ni Peter sa kanya, pinagsabihan siya na hindi tama yung ginagawa niya. Wala magagawa yung pera niya para sa ganun. Pero before that, itong si Simon the sorcerer, nasunod na siya na nasunod doon sa mga disciple.
So, sa nakikita niya yung ministry nila, ibibigay daw sila ng Holy Spirit. Yun ang maling interpretasyon. Ano? Ngayon, ang daming mga false prophet na nagtuturo ngayon na ibibigay ko sa iyo ang Holy Spirit. Hindi po tabi ko. Nakapatid, hindi mo natin sa ganung paraan natanggap ang Banal na Espiritu. At ang Banal na Espiritu, wala po siyang kasunod na pangalang Santo. Banal na Espiritu Santo. Hindi po. Una-una, ano po ibig sabihin ng Santo? Ano English na Santo? Saint. Sa Biblia, ano po, sino po tinawag ng mga saint dito? Yung mga mananampalataya, tinawag po tayo mga saint. No? Mga saint, tinagalog nila Santo. Pero ibig sabihin ng saint, mga banal talaga. Ayun, ang dami po nadudugtong na Banal na Espiritu Santo. So, ang Banal na Espiritu, hindi po siya santo, pero isa po siya sa three persona sa Trinity. So, siya ay Diyos. Hindi po siya santo. Kaya hindi natin pwede sabihin na. Kasi napapadala lang siguro ng mga naririnig. Sa Banal na Espiritu Santo, Amen. So, makikita natin yan, no? So, our Lord showed the importance of the Holy Spirit when He prophesied of His coming. Pinakita niya ang kahalagahan nito sa paano. In John chapter 16, verse 7. John chapter 16, verse 7. Nevertheless, I tell you the truth, it is expedient for you that I go away. Sabi niya sa kanyang mga disciples. For if I go not away, the Comforter will not come unto you. But if I depart, I will send Him unto you. So dito, sino po nagpapadala ng Banal na Espiritu? Sino po nag-send sa atin sino nag-send sa atin ng Holy Spirit? Hindi po yung preacher. But it is sent out by our God. Hindi po sa pamamagitan ng tao natin matatanggap ang Banal na Espiritu. Kaya, sabi niya ng Panginoon, pinakita niya na sinabi niya lahat ng katotohanan niya that our Lord always told the truth because He is the truth. So for Him to preface that was to follow by saying, nevertheless, sabi niya, I tell you the truth, it would do us well to take special notice of what He's going to say. Now, sabi niya ng Panginoon dyan, it is expedient for you. Ano po ibig sabihin na expedient? Advantage. Sabi ng Panginoon, it is expedient for you that I go away. Sinasabi niya, pinaprophesy niya yung kanyang ascension, yung kanyang pagbalik sa langit. Sabi niya, alam niyo ba, advantage para sa inyo if I go away? Kasi if I will not go away, the Comforter will not come. Hindi mananahan siya. Ayun, kasi kaya sinabi ng Panginoon yan, ang sitwasyon ng mga disipulo nito, they were devastated. Why? Because the Lord was going to leave them, but Jesus said, it is expedient for you that I go. Expedient. Strong word as it means immediately advantage. Ibig sabihin ng expedient. The best thing that could happen to the disciples was for the Lord to go away so that the Holy Ghost or the Holy Spirit of God could come. So, ang punto dito mga kapatid, ang tanong, hindi ba nagpapakita yung verse na ito ng importance ng Holy Spirit? Hindi ba nagpapakita? Nagpapakita kasi sabi ng Panginoon, advantage sa inyo if I go away because the Comforter will come. Ang bawat isa sa atin dito ay magkakaroon ng may mananahan na Banal na Espiritu. So, yan po, ganun po yung kahalagahan niya. Sabi ng Panginoon, it is an advantage for you if I go away. Kasi nalulungkot yung mga disciples. But during that time kasi ng kanyang earthly ministry, wala pa yung Holy Spirit doon sa that. Kasi ang kasama na nila doon ay yung Panginoon sa Kristo noon.
yung ministry ng Panginoon ay siya nag-comfort, siya nagtuturo, siya rin binigay ng ministry din po sa ministry ng Holy Spirit sa bawat isa sa atin ngayon. Pero inulit ko po, hindi natin ito matatanggap sa pamamagitan ng preacher. Sa panahon natin ngayon, from the moment ng ating kaligtasan, nandoon po yung tinatawag na indwelling of the Holy Spirit. Kasi siya magbibigay ng pangunawa sa scripture na ating ibabahagi. Scripture na ating ibabahagi. Dahil ang isang tao na walang banal na espiritu na nananahan sa kanya, hindi niya mauunawaan ang salita ng Panginoon sapagkat ang salita ng Diyos ang makapagbibigay ng pangunawa niya sa atin, walang iba kundi yung banal na espiritu na nananahan sa atin. Kaya tayo mga mananampalataya, nagkakaunawaan tayo sapagkat may isang banal na espiritu na nananahan sa atin. At yun ang nagbibigay sa atin ng conviction sa ginagawa natin ngayon. Ayun, kung may kakaibang espiritu dyan na hindi makasabay sa unawa sa pananampalataya na meron tayo, maaaring hindi parehas o maaaring sabihin, hindi parehas, pastor. Mayroong ibang banal na espiritu, hindi parehas. Walang ibang banal na espiritu. Maaaring wala sa kanya ang nananahan ng banal na espiritu. Ano? Kasi ang banal na espiritu, siya magbibigay sa atin ng pagkakaisa. Hindi niya pakunawa sa atin. Hindi ibig sabihin na nananahan sa atin ng banal na espiritu, magkakaiwa-iwa tayo. Mag-aaway-aaway tayo. So yan po sinabi niya ng Panginoon, ano? It is an advantage for them if the Lord Jesus Christ will go away. Diba? So hindi lang mga kapatid na ang banal na espiritu ay wonderful gift na binigay sa atin, but He is also a person and one of the great three in one. So we believe in Trinity, no? We believe in Trinity. Pero yan, tignan niyo po. We believe, pero hindi nila maintindihan. Maraming hindi po nakakaunawa. Sabi nila, naniniwala kayo Trinity. Ibig sabihin, marami kayong Diyos. Sabi nila, marami kayong Diyos. Sabi ko, paano nangyari guys? Yun ang balat ng IAC. Marami kayong Diyos. Kasi sabi niyo, meron kayong Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu. Ano? Ay isa lang ang Diyos, may tatlong persona. Ayun ang hindi nila, ayaw nilang tanggapin ang katotohanan. Isa ang Diyos, may tatlong persona. At ang bawat persona na yun, may kanya-kanyang katangian na natatangi. Na kapag wala ang isa, hindi makukumpleto. Ano, magkakaroon ng kakulangan. Kagaya sa ating katawan, tripartite being tayo. Tripartite being means 3 in 1. Isa lang ang nakikita nyo sa akin, pero kay binubuo ng 3. Ano yun? Una, itong nakikita nyo, body. Pangalawa, yung hindi natin nakikita, soul. Hindi natin nakikita, pero ito yung nagpapagalaw sa katawan. Ito ang nagbibigay ng pagkilos sa katawan. Kaya ako nakakagalaw ng ganito, kasi yun yung kaluluwa. Pero kapag wala yung kaluluwa dyan, yung katawan na to, kahit samkalin mo yan, hindi yan mag-react. Kaya pag ang tao namatay na, ayon sa kanilang obserbasyon, after 5 seconds, yung kaluluwa humihiwalay. Humihiwalay. Pagkahiwalay niyan, magliliwalay mo na yan, 40 days. Ito, hindi yan. Sabi ng Bible, after this judgment. Appointed unto man wants to die after this judgment. Wala sinabi, appointed to die after this 40 days. Wala naman sinabi na rin eh. Wala, gagala ka 40 days. Mag-rights ako libre, di ba? Hindi ganun kapatid. Wala po sinabi na sa Biblia pagkatapos. Dahil may 40 days ka, so meron pong tinatawag na pasyam. May pasyam pa, no? May 20 days. 40 days pa. Pagkatapos, pagkatapos sa 40 days, meron pa 1 year. Hindi, meron pa yung ano eh. Meron silang tinatawag sa so much po. Ngayon, ang punto dyan mga kapatid,
Tapos doon namatay tayo, judgment. Ano? Ngayon, yan yung kaluluwa. Kita nyo. Hindi natin nakikita yung kaluluwa. Ito yung katawan. Pangatlo is our spirit. Ano po yung spirit? Yung spirit natin na kapatid. Yan po yung communication o yung nagbubuklod sa atin sa Panginoon. Oo. Kasi itong katawan na to, hindi po ito makaka-connecta sa Panginoon without the Spirit. So we are composed of body, soul, and spirit, tripartite being. Ngayon may nagsasabi po, hindi ko po alam kung sino po yung writer na to either. Basta ang apelyido niya ay Piper. Hindi po si Keith Piper. John Piper po ata. John Piper. Unang sigurado ha. Sabi niya, ang tao daw ay dualism. Dualism. O dichotomy. Dichotomous. Ngayon kung doon natin babasihan lang, dichotomy, ibig sabihin dualism. Dalawa lang, body soul lang, body soul. Pagka nawa na natin may parang mali yata yung sabi ni John Piper. Pero pag the moment tuloy-tuloy natin yung aral ng kanyang sinabi, dualism or dichotomous, kung hindi paligtas, is in the dead part spiritually. But from the moment na na-save na siya, saka nagiging tripartite. Kasi buhay na ulit spiritual. Ising na ulit spiritual. Meron na siyang consciousness ng Panginoon at ang dwelling ng Holy Spirit. At since tayo po naniniwala, even in human philosophy, tripartite being namin. Ano? Kasi may mga philosopher po na talaga na naniniwala sa tinatawag na oneness, dualism, ano? And then tayo po tripartite. Ano? So, kaya po ang binigay sa atin. Kaya, hindi ko na maintindihan yung 3-in-1 na ito. Meron tatlong persona, pero isa Diyos. Ngayon, ano pa yung gusto nilang paliwanag? Tandaan niyo po ito. Pag ayaw nilang matuto, kahit gaano maganda yung paliwanag mo, tingin pa rin nila dyan na rin. Dahil walang tamang turo sa ayaw matuto. Ganun lang po yun. Gusto nila lagi, to see is to believe. Mga kapatid, hindi po yan ang basis when it comes to faith. To see is to believe. Hindi. Sabi ng salita ng Diyos, faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. O, di ba? Ano yung ebidensya ng mga bagay na hindi mo nakikita? It is faith. I have faith. Hindi pa natin nakikita ang langit, but we have faith. Na merong heaven na because of our faith, parang nakita na natin yung langit. Diba? May impyerno. Nakita mo na? Hindi. But because of my faith, I believe there's heaven. Diba? Kaya ibang mga pilosopo nag-share ng sa mga ibang tao na nag-share din ng pilosopo rin. Sabihin nila, faith, paano mo nasasabing na meron talagang langit eh hindi mo pa nakikita? Tanong nung nag-share ngayon ng mananampalataya, ikaw ba'y naniniwala may utak ka? Oo, naniniwala ako may utak ako. Nakita mo na. Nakita mo na yung utak mo? Nahawakan mo na ba utak mo? Paano mo nasasabi? Ano yan? Utak natin, 80% tubig. Ang utak pa natanggal yan sa tubig. Malambot yan. Sabi nila, philosophy, sabi nila, hindi ko pa nakikita. O, paano mo nasabi meron kang utak? Hindi ba ginawa, pinabiyak, pinidyoan. Ay, nakita ko na. Nag-a-assist ka. So ngayon mga kapatid, sabi niya, hindi lang siya isang wonderful gift, but he is also a person and one of the great 3-in-1. It's God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Now, ang Holy Spirit mga kapatid, He can be resisted. He can be resisted. Tandaan niyo mga kapatid, from the moment na ang Panginoon po ay
nagbigay sa atin ng kaligtasan. Unang-una, hindi niya po ipinipilit ang kaligtasan sa atin. Hindi niya po pinipilit sa atin. Pero kung tatanungin natin, kalooban ba ng Panginoon na ligtas lahat? Oo. Pero ibig niya mga kapatid, maunawaan natin. Kasi ginawa niya yun because of love eh. Ginawa ng Panginoon na tayo tutubusin sa tiyak na kapamakan. Ibinigay niya ang kanyang buhay, dumanak ang kanyang dugo. Because of His love. Inari niya tayong ganap, inari niya sarili niya isang makasalanan para sa atin because of His love. Pero hindi niya ibig sabihin mga kapatid, ginawa ko ito para sa iyo lang, kaya tanggapin mo na ako. Hindi, kailangan maintindihan natin, ginawa ng Panginoon ito dahil mahal niya. Marapat na siya ako pa ng Panginoon. Pagdating po sa indwelling ng Holy Spirit, hindi naman ibig sabihin na nananahan sa atin ng banal na Espiritu ay kukontrolin ka niya. Hindi. Kasi binigyan ka niya ng sarili utak at puso. Kasi kung tatanungin natin, kaya ba ng Panginoon, i-stop lang ng kamay niya? Lahat makontrol? Oo. God is almighty and powerful. Kaya niya yun. Pero bakit hindi niya ginagawa? Sabi niya, gusto niya ng tunay na obedience. Do you think hindi niya nakita yung nangyari doon sa Garden of Eden? Alam niya yun. Pero ang gusto makita ng Panginoon doon from that moment, yung obedience. Obedience ni Adam. Masal dapat pala pinigilan niya eh. Parang sinisisi pa natin ng Panginoon doon. Malinaw ang instruction ng Panginoon. Ang dapat sundin doon ay yung sinabi ng Panginoon. Diba? Ngayon, sasabihin ng maraming tao ngayon, dapat pala pinigilan. Alam naman na pala, hindi pa pinigilan. Diba? Hindi nila maintindihan. Patuloy na ako question eh. Ibabato yung blame sa Panginoon. Yan ang tao. Now, ang Holy Spirit sa atin, He can be resisted in Acts chapter 7, verse 51. Acts chapter 7, verse 51. Ye stiff-necked and uncircumcised in heart and ears. Ye do always resist the Holy Ghost as your fathers did. So do ye. Kasi kung hindi po, hindi pwedeng ma-resist ang Holy Spirit. About siniran natin ng kaligtasan na kadagdag dito. Sa dami ng siniran mo ng kaligtasan, sa dami ng siniran mo ng salita ng Diyos, yung iba hindi natin nakakasama. Yung iba, nagbabounce back lang yung salita ng Diyos sa kanila at parang wala. They resisting. At tawag ng Bible din is stiff-neck people. Kapag may stiff-neck ka na, sino na nagkaroon ng stiff-neck dito? Para na ba kayo? Ang sakit dito niya, no? Talagang, pag lumiyong mo, pag naglalakad ka, pag may tumawag sa'yo dito, hindi ka basta lilin. Ganun ka. Stiff-neck yun, hindi ka makalumit talaga agad. Na ang Diyos ay nagbibigay na ng pansin, hindi ka pa rin lumilin. Stiff-neck. So, He can be resisted. Not only that, He can be grieved. Pag sinabi natin grieved, yung mapigilan. Mapigilan. In Ephesians chapter 4, verse 30, and grieve not the Holy Spirit of God, whereby ye are sealed unto the day of the redemption. Grieve, ganito po yan. Ay gusto kong gawin, parang napipigilan, nasasakal. Hindi makagalaw kasi napipigilan. Grieving. Ibig sabihin ng grieve. Parang sinasakal. Sino papayag dito? Sasakalin ko. Dito ka lang sakalin, no? Hindi yung sakal dito. Etong dalawa lang na to. Hindi ka na makakain. Ito lang, oh. Subukan nyo sa sarili. Mga 5 minutes ka. Smart na lang po. Hindi ka makakain. Pagka nahawakan na tayo dito, bigil na tayo, huwag ka na makagalaw. Kasi himatayin ka na. Kaya nga diba sa UFC, ayaw nila yung ilalaki yung leeg talaga niya. Pag nailak na ng gano'n yung leeg, hanggat kaya niya na papigilan, pinipigilan. Pero pag nailak na at ang kamay na nandito na lang, hindi mo na mapipigilan. Ang ginagawa, kasi pag hindi, tutuluyan ka na. Mamamatay ka na. Kasi wala ng hangin. So, gano'n makabilis yun. Yung grieving, hindi ka na makagalaw. Ang Holy Spirit, gano'n, He can be grieved. Pero sabi sa atin, salita ng Diyos, grieved na ako, Holy Spirit. And thirdly, may kita natin dyan,
he can be quenched. Ang quench ay ganito. Napanood niyo na ba yung commercial ng iced tea dati? Alam niyo yung pangalan ng iced tea? Na tawag? Thirst quencher. Thirst quencher. No? Anong sa Tagalog ng thirst quencher? Pampawi ng uhaw. Now, ang Holy Spirit, pinapawi yung kanyang alam. Pinapawi yung kanyang init. It can be quenched. Yan po yung sinasabi dyan sa atin ngayon ng 1 Thessalonians 5:19 that quench not the Spirit. Ibig sabihin, huwag mong pawiin ang alam at init ng banal na Espiritu. Quench not. Huwag natin palamigin, papigilin, di ba? Yan po ibig sabihin ng quench. Quench define is to put out a light or to put out a fire. To dampen. Dampen, maligamgam. Walang say-say ka. Pag nagkape ka, maligamgam, hindi na masarap ng kape. Kaya ako pinagkakape ako, pag nagkape ako talaga, wala akong ginagawa, kape ko. Kahit painit pa yan, nauubos yan. Umuusok pa kayo tasa, nauubos yan. Kasi gusto ko yung kape mainit. Pagka malamig na yung kape, hindi na kape yan. Ice cold coffee niya. The same with the Holy Spirit, mga kapatid, quench not is defined to put out a light or to put out a fire. Sabi sa atin dahil, huwag natin i-quench. Huwag mong pawiin. Ngayon, tanong, pwede pala yung pastor? Pwede. Nangyayari. Kasi, most Christians do not just pour water on the Holy Spirit to quench Him. Because, if they are saved, they love Him. We would not just get up in the morning and I say, I believe that I will resist, grieve, or quench my precious companion. Walang tao pag-gising niya na lang, i-quench ko na. I-quench ko na lang yung Holy Spirit. Pipigilan ko na lang. Tandaan niyo mga kapatid, hindi po nangyayari yan overnight. Yung naku-quench natin yung Holy Spirit. Hindi nangyayari yan. Pero may proseso yan. May prosesong nangyayari sa atin yan bago natin talaga tuluyang ma-quench. Ano yan? Ano po yun? Una, ito po yan. We quench the Holy Spirit when we begin to spiritually starve ourselves. Kapag sinimulan natin gutumin yung sarili natin spiritually. Naranasan nyo ng magutom physically? Naranasan nyo ng sinadya nyo gutumin yung sarili nyo? Alam nyo, pag gugutom kayo physically, nagiging less productive tayo. Kasi gutom ka na. Nangihina na ako. Gutom na ako. Si Jen, ang nakikita ko laging gutom dito. Napagkagutom na ako. Nangihina na ako. Parang pakiramdam ko, hinihila na ako ng langit. Nice one, Jen. Kasi gutom. Same as when we talk about the Holy Spirit, kinu-quench natin yan, naku-quench natin yan, when we begin to spiritually starve ourselves. Paano po yung gutom spiritually? Ano po ba pagkain spiritual? Salita ng Diyos. Yan ay pagkain spiritual. Now, though the Bible should be as much as part of our day as our necessary food, too often we neglect our spiritual life by living the Bible untouched. Yung salita ng Diyos, nang lumilipas ang isang araw, na ang salita ng Diyos ay hindi mo nasilayan. Hindi ka papayag sa isang araw, lilipas ang isang araw na walang papasok din sa katawan ng pagkain. Dahil yung isang araw lang na lumipas, o iba sa atin kung minsan ay isang meal. Sanay tayo minsan na ang talagang regular is 3 meal sa isang araw, tama? Hindi. 3 na yun, pero mayroon ka pang tinatawag na snacks. Diba? Meron ka pang snacks, tapos meron ka pang midnight snacks. Ano? Tapos meron ka pang late night snacks. Daming snacks, no? Dami. Pero kumain ka na ng 3 beses sa araw. Iba naman ay 2.
Kapag lumipas ang isa, nangihina. The same as with the Word of God, mga kapatid, it should be the part of our day as our necessary food. Kaya nangyayari, hindi natin napapansin, buhay pa tayo, nakakatayo pa tayo. But minsan napapansin natin, nakukwents na natin because we neglect our spiritual life by living the Bible untouched. Isang araw, hindi man lang masilip, hindi makapagbasa ng isang versikulo, isang chapter, dalawang chapter. Alam niyo, nakakahina yun ng nakakapagpigil dun sa pagkilo sa atin ng banal na spirit. Nagugutuman. Tama? And another is we get caught up in a vicious cycle. And dahil ito pa, the cooler that we become spiritually, the less time that we spend in the Bible. Kapag mas malamig tayo spiritual, lalamig ka na spiritual, mas lalo kang nawawala ng oras para sa salita ng Diyos. Bawat page ng Bible na mabigat. O kaya sa cellphone mo, mabigat. Pag nagbasa ka, nagsimula ka palang inaantok. Pero sa ibang bagay like social media o mga laro, hindi tayo inaantok. Pero pagdating sa salita ng Diyos, inaantok tayo. Kasi yun po ay indikasyon yung ating cooler status ng ating spiritual condition. Ang lalamig. Hindi ibig sabihin, kapatid, lagi ka nagsisimba, lagi ka nandito sa mga services natin, nagmumukha na tayo mainit. Ang application niya ay paglabas natin. Ang application niya ay paglabas natin. Kaya the cooler that we become spiritually, the less time that we spend in the Bible. And the less time that we spend in the Bible, the cooler that we become. Malamig ka na dahil nag-less. Tapos ang resulta na nag-less na yung time mo to spend time with the Bible, with the Word of God. At kapag less na yung time mo to spend in the Word of God, mas lalo ka pang lalamig at manlalamig. Kaya ngayon, ang nangyayari, yung banal na spirito sa atin, na-quench, nanlalamig. Nanlalamig. And if our home gets too hot, minsan, kasi dito sa atin sa Pilipinas, hindi naman uso yung chimney. Alam niyo yung chimney? Mag-chimney ka dito, pabira, tanggalin mo na yung kisame ng gero mo eh. Dahil pa chimney yan eh. Chimney. Kasi hindi naman tayo nakakaranas talaga ng sobrang naluluto. Alam niyo sa ibang bansa, naglalagay sila ng, mayroon silang chimney. Kasi may panahon na may taglamig doon. Tayo ba ito, pampaganda ng bahay yun? Ganda ng bahay pag may chimney. Pero hindi na masyadong uso yung chimney. Meron na tinatawag ng heater. Kaya pasunod ka may heater. Tinatawag. Kapag malamig ang panahon. Ngayon, tignan niyo po ito. Sa isang bahay, kapag nanlalamig, anong nilalagay? Pag lumalamig yung panahon, heater. Sa atin, dito sa Pilipinas naman, kapag sobrang lamig ng panahon, may pagkakataon, malamig ang panahon, hindi mo naman i-on yung electric fan. Tapos, nakakumot ka, nagkakapi ka. O kaya naka-boxer short ka, nakatwalya, tatabay ka sa court, nagkakapi ka. Sino kaya yun? Pero ginaw na ginaw, pero naka-boxer short. Ang punto ganito, kapatid, ang response natin kapag nakakaramdam ng panlalamig, kailangan ito lapakan ng init. Tama? Kasi malamig. Pagka malamig ang panahon, maulan, kung sinasabi nila, sarap na ulam, may sabaw. Kaya kung may pambili ka ng pangnilaga, may nilaga ka. Kung wala ka pambili ng mga recados ng nilaga, may nilaga rin ng iba. Nilagang noodles. Diba? Kaya nga mga kapatid, pagkatapos na yung bahay, init. Kasi yun ang response, immediate response, ang lalamig, alagyan mo ng pampainit. Alagyan mo ng pampainit. Sa Sagada, yung mga bahay doon, may bahay kami na tuluyan doon, kasi sa Sagada, malamig. Nakapag-rides kami doon, brother.
Pwede ba, Pastor? Sagada, Bontok. Rides kami dyan. At talagang malamig yan sa lugar na yan kasi yan pinapapalibutan ng mga bundok. Ngayon, may nakapuntahan kami, natuluyan kami ng isang bahay doon. Sa labas ng bahay, makikita mo, siya'y balot na balot ng yero. Yero. Na yung mga plain sheet lang. Sabi ko, ba't mga bahay dito, mabalot ng plain sheet? Sabi ko, parang pangit sa pagpasok mo sa loob. Kasi ang lamig sa labas eh. Pagpasok mo sa loob, ang sarap ng pakaramdam. Tapos pag tingin mo ng dingding, nakapalugina ka na. Palugina yung dingding na nakabalot ng plain sheet sa labas. Pagdating sa loob, ang ganda. Sabi ko, ganda ng tinuluyan namin. At yung temperature sa loob, napakaganda. Sarap sa pakaramdam, nakaka-relax. Pero pag lalabas ka na naman, di ginulo. Kasi malamig mo amin. Grades ka meron ka. May picture ka. Kapag umaga, di ba? Dito sa atin sa Pilipinas, may paraan. Kapag may malamig na panahon ng response ka, kailangan mabalanse. Sa ating spiritual accommodation, hindi nangyayari pagising mo sa umaga, malamig ka agad. Napapansin yan. At nagsisimula yan doon sa appetite natin sa salita ng Diyos. When we consistently starve ourselves spiritually with the Word of God. Pinuputo mo eh. Unti-unti yan. Magsisimula yan. Katawan nga natin eh. Matataba tayo. Subukan mo, gutumin ang gutom mo sa linggo. Baka isang linggo ka lang. Bagsak yung katawan, hindi ka kumain sa linggo. Bagsak ka talaga. Pagkabagsak mo dyan, diretso lang itong naluluwa mo. Isang linggo yun eh. Ano? Sabi ng Psalm chapter 119, Psalm chapter 119 verse 10 hanggang 11. Psalm 119 verse 10 hanggang 11. With my whole heart have I sought thee, O let me not wander from thy commandments. Thy word have I hid in my heart, that I might not sin against thee. So the more na meron tayong salita ng Diyos sa ating puso, the less tayo pwedeng ma-fall sa katalanan. Sabi niya ng psalmist, let me not wander from thy commandments. Pagka parang mo ko hayaan na, pero hindi ko alam ang iyong salita. So yan po una, no? We quench by consistently starving ourselves spiritually. Pangalawa, we quench the Holy Spirit when we fail to heed His warning. Kapag nag-fail tayo unawain, intindihin yung kanyang babala sa atin. Ang Holy Spirit, it is a convictor of our conscience. So, nandiyan na sinasabi niya na hindi lang yung tama, but He is convincing us to do what is right. To do what is right. Now, kapag hindi natin pinansin yung conviction niya, yung convincing na ginagawa niya sa atin, to do what is right, we quench the Holy Spirit. Ano? We turn a deaf ear. Na kahit may naririnig tayo, small voice that lives within us, at nagbibigay na sa atin ng stop sign, ayaw pa rin natin pansin. Ano? At mahirap yung mga kapatid sa taong ma-pride. Matigas ang puso ng taong pride. No? So it is the Holy Spirit that kindles the fire of passion for God in our hearts. Kung bakit meron kang passion sa ministry ng Panginoon, meron kang compassion sa ibang tao, sa mga lost people, mayroon kang puso sa ministry, it is the Holy Spirit that kindles. Sinabi kindles talaga pinababaga niya, pinaalab ka niya. May David ka si Papsi, alab sigla. Hindi ka magiging masigla kung hindi ka nagiging maalab. At ang nagpapaalab sa atin yan, walang iba, kundi ang Banal na Espiritu. Kung hindi natin kinukwens, kasi every time na ang Banal na Espiritu mag-speak sa atin, mag-usap sa atin, at hindi mo yung pigilan, sundin mo yun, you're not quenching it. Pero yun ang magdadala sa'yo sa pagiging maalab. Ano? At saka nagbibigay sa atin, nagkindle sa atin, the fire of passion for God in our heart.
As we battle this wicked flesh day by day, we often get weary of the struggle and begin to give up, but the Holy Spirit or the Holy Ghost is our spiritually checks and balance. So, nag-check, nagbabalance ito. Ako ba na spirit? Kaya, huwag natin i-quench kasi sa lahat eh. Sabi ng Romans chapter 9 verse 1, Romans chapter 9 verse 1, I say the truth in Christ, I lie not. My conscience also bearing me witnesses in the Holy Ghost. Sabi ng Apostle Paul. Pag ini-ignore natin ang Holy Spirit, we quench it. The Apostle Paul ties the conscience and the Holy Ghost together. It's not our conscience, but bears witness with it. Hindi yan konsensya ang Holy Spirit, but it bears witness for it. Hindi yan ang konsensya. So, we quench it if we ignore it. Huwag natin i-ignore. Pangatlo, we quench the Holy Spirit when we begin to play around with sin. Pag nakikipaglaro tayo sa kasalanan. Our flesh is world conscious and our hearts deceitful above all things and desperately. So, hindi dapat tayo nakikipaglaro sa kasalanan. Huwag mo nang subukan. Hindi, pastor, tatry ko lang naman kung makukonvince ako o hindi. Huwag mo nang subukan kasi makukonvince ka. Sapagat ang katawan natin, mga kapatid, is world conscious. Pag sinabi ka ng mga kapatid, madali tayong ma-entice sa mga worldly lust kapag pinag-usapan ang flesh. Flesh yan eh. Kaya kailangan, mga kapatid, sabi ng Apostle Paul, mortify your flesh. And fortify your faith. And our hearts is deceitful above all things. Hindi natin kaya, basta hindi tayo pwede makipaglaro. Sabi na James chapter 4 verse 17. James chapter 4 verse 17. Therefore to him that knoweth to do good, and doeth it not, to him it is what? Sin. Kaya nga bago ka gumawa ng isang bagay, tanongin mo, tama ba itong ginagawa? Mabuti ba itong ginagawa ko? Ano ba yung ginagawa natin? Tanongin natin sarili natin. Mabuti ba yung ginagawa ko? Tama ba itong ginagawa ko? Kasi sabi ng Bible, sabi ni James, to him that knoweth to do good and doeth it not, to him it is a sin. Ano yung alam mong tamang gawin, hindi mo ginagawa? Paano mo malalaman na tama yung ginagawa mo? Ano? Sa pamamagitan ng pangungusap ng Banal na Espiritu. Ang Banal na Espiritu ang magbibigay sa iyo kung ano yung tama at marapat na gawin. Kaya nga, in times na hindi natin alam kung ano dapat natin pag-pray, the Holy Spirit will speak to us what to pray. Ito yung pagkakataon na yan. Kaya sabi ni James yun, you ask and receive not because you ask amiss. Bakit nangyari yun? Because we fail to ask the leading of the Holy Spirit to teach us how to pray. Ano ba yung papanalangin? And sabi niya, mga kapatid, in number 4, we quench the Holy Spirit when we fail to listen to God's word. We fail to listen to God. Pag hindi na tayo nakikinig ng salita ng Diyos, nako-quench na yan. So, this is the final resort of our quenching of the Holy Ghost or the Holy Spirit. Kapag nagsisimula na tayo lumamig spiritually, by no longer listening and heeding the warnings of the Holy Spirit, we tend to turn a deaf ear to the Word of God. Baliwala na lang kahit anong sabihin mo. Advice, hindi na makikinig kasi bingi na sa salita ng Diyos. Bingi. Hindi na tinatablan. Hindi na tinatablan, hindi na makuha sa pakiusapan. Pinabasa ako yun. Hindi naman ito totoo, pero nakakatulak. Alam mo, sinabi kita kay Lord na kapag hindi ka makuha sa pakiusapan,
Siya lang ako kukuha sa'yo. Yun na lang sabihin natin, ano? Diba? Hello, kapatid. Ganda umaga. Alam mo bang sinabi kita kay Lord? Na kapag hindi ka daw makuha sa pakiusapan, siya daw kukuha sa'yo. Ewan ko lang, no? Baka. Ang ganda naman ng pagkakasabi. Very gorgeous way naman ng pagkakasabi. Hindi naman ang kukuha. But sometimes kasi kapatid din nangyayari. Kapag nagsimula ng hindi napansinin ng salita ng Diyos, hindi na simula pakinggan, magkakaroon na ng deaf ear. No? Deaf ear to the Word of God. So the reason people no longer hear the Bible is because they refuse to get right with the Lord. Diba? Get right with the Lord. Ayaw talaga. Kasi kapag gusto talaga niya maging tama sa Panginoon, malapit yan. Pero pag ayaw na talaga, wala tayong magagawa. Ayaw. Hindi mo naman pwedeng kalad-kalin yan papunta dito kasi ang taong bingi na sa salita ng Diyos, kahit kalad-kalin mo yan, itali mo yan sa upuan yan, ayaw mo makinig. Hindi yan makinig. Kaya kung di na makuha sa gano'n, baka totohanin, si Lord na kukuha sa kanila. Yun ang mahirap doon, ano? Ginagawa ng ating Panginoon yan para lang ma-preserve niya pati yung kanya. Hindi ka na. Medyo magulong sitwasyon niya. Ano? Kasi ang salita ng Diyos ay ito, Hebrews chapter 4, verse 12. Hebrews chapter 4, verse 12 hanggang 13. For the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Neither is there any creature that is not manifest in his sight, but all things are naked and open unto the eyes of him with whom we have to do. So the Bible also refers to the Holy Spirit as the Spirit of truth. As the Spirit of truth. Diba? All three person. Diba? At hindi pwede makumpleto yung three persona kung wala yung Holy Spirit. Ano? So, mga kapatid, maintindihan natin ang kahalagahan ng Banal na Espiritu. Hindi po magtuturo ang Banal na Espiritu ng taliwas sa salita ng Diyos. Kung yan po talaga ay leading ng Holy Spirit, yan po yung marapat na nasunod sa salita ng Diyos. Sapagkat ang sabi ng salita ng Diyos, hindi niya sinasabi yung kanyang sarili. Sinasabi niya lang kung anong kanya ding narinig. Hindi ka lang isa. Yan din po yung salita ng Diyos. Ano? Kasi may nagsasabi, marami po nagsasabi, ito po yung leading ng Holy Spirit. Pero bakit hindi natin makita sa salita ng Diyos? Kung yan ba talaga yung leading ng Holy Spirit? Bakit yan ay taliwas sa salita ng Diyos kung yan ba talaga ay leading ng Holy Spirit? Tama? Mahirap po paniwalaan, mga kapatid, na yan ay puspos o leading ng Banal na Espiritu, pero taliwas sa kanyang salita. Kaya the best thing to do, mga kapatid, sa ating mga mananampalataya, quench na the Spirit. Quench na. Huwag nating pawiin yung alab, init ng Banal na Espiritu na nanasa. Pero kahit anong pag-aaral natin na gawin dito, kung kinuquench mo ang Banal na Espiritu, wala rin tayong makukuha pagkatuto sa lahat ng natin. Kasi hindi sa pamamagitan lang din naman ng tao maiintindihan ang katawan ng Panginoon. Ito sa pamamagitan ng pangungusap ng Banal na Espiritu. So, what we need to do, mga kapatid, maging sensitibo tayo sa kanyang pangunguna. Baka may sinasabi siya sa atin na mga bagay na dapat natin gawin at dapat na natin itigil na gawin. Baka akala mo konsensya lang yun. Hindi lang yan basta konsensya. Kung ikaw ay mananampalataya, baka Banal na Espiritu niyan. Huwag mong pigilan. Kasi
sinabi, tigil mo na yan. Gawin mo na to. A small voice. May si Elijah, no? Nasa kuweba siya. May maliit na boses ang narinig. Akala niya kalaman. Panginoon ko. Maliit na boses. Mahinang boses. Kung tayo maging sensitibo sa pangungusap ng banal na espiritu, maririnig natin. Maiintindihan natin yung kanyang mensahe, yung kanyang pagturo sa atin. Kung nagiging sensitibo nga tayo sa ibang bagay, maging sensitibo tayo sa hilig ng Holy Spirit. Amen? Amen. Ay, kung manalangin namin, Diyos, nakita sa lahat, Panginoon, maraming salamat po sa inyong salita. Maraming salamat, Panginoon, sa inyong pagdidikan at sa banal na Espiritu na patuloy ko na bibigay sa amin ng pangunawa. Diyos, dalangin ko po, Panginoon, sa pananalangin sa natin po, patuloy ka na po sa amin. At o Diyos, magkarapat-dapat kami sa paglapit sa iyo. Maraming salamat at dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen.